Okay guys, so welcome back guys sa aming 5th video dito po sa Buhay sa Dubai Story. So pinag-uusapan po namin ang buhay sa Dubai experience po ni Jack. So finally, ito na nga, may trabaho ka na, tapos ayun, may mga naranasan kang first time sa buhay mo. Ngayon Jack, paano mo na, since may anak ka sa Pilipinas, paano mo na-handle yung, syempre, yung communications nyo, tapos yung adjustment mo sa trabaho? Simulan natin sa sa adjustment mo sa homesickness mo. Paano mo siya nalagpasan? Yun nga, nung nakabili na ako. Ng laptop? Ng laptop. So, magkano unang bili mo? Notebook mo muna o? Hindi. Talagang bago ako, Lenovo. Malaki ka agad, Lenovo? Malaki. Gusto mo widescreen. Kaya pag manood ako ng pelikula, at saka mahilig pa ako nun sa gaming. Okay. Oo. Gusto ko widescreen. Okay. Yun, gawin ako. Siyempre, tuwan-tuwa ako. Wow. Oo, pero diba sa buhay yung mga expat o mga OFW, malaking bagay po talaga na meron kang internet or laptop. Kasi may mga time na siyempre wala ka nang gagawin eh. Kasi lumabas ka ng lumabas, gagastos ka lang. So malaking tulong na may Facebook tayo, may mapapanood tayong pelikula para at least ito yung relaxing time natin. O maglalaro tayo ng COC. Anong lalaro mo? Plant vs. Zombie? Wala pa yun dati. Wala pa yun dati? Ano yung Beach Life? May mga games dati ron. Huwag mo sabihin Mario ha, old school yun. Sagutin mo kayo muna. Kasi ako. Okay. Tumatawa si Mrs. Okay. So, yun na nga, ang nangyari, nagtrabaho ka na. Kumusta yung buhay mo as employee dito sa Dubai? Sa unang isang taon, sobrang hirap. Adjustments? Oo, sa trabaho. Ulit sa trabaho. Sa adjustment, nakaka-adjust na ako siguro mga after 6 months. Ganong katagal? Oo. Kasi hindi mo linya. Medyo maano na yung nababawasan na yung homesick ko sa mga anak mo. Oo. Kasi nasasanay-sanay ka na rin ng konti. Oo. Sa trabaho naman, nandiyan yung nakasunod lagi yung mahal yan. Oo. Hinahanapan ka lagi yung mga mali. Oo. Mali ito, mali yan. Kaya itong gawin mo. Pero nabubuliwan ka? Dumarating sa point na nabubuliwan kasi dito sa Dubai, ewan ko ba normal yata sa mga tao rito na bumubulyaw talaga sila. Managers, assistant manager, talagang yun, inabsorb mo lahat yun. Halos mapaiyak ka. Oo. Pero guys, kaya nga po guys, tayo guys na sinasabi niya, payo ko po, you have to know yung culture ng mga taong makakatrabaho mo. Kasi minsan hindi natin alam yung pagbubulyaw nila, normal lang pala yan. O di kaya minsan parang rascal sila magsalita. Normal, ako nung una na-offend ako. Teka, parang hindi ako sanay sa ganito. Teka, parang ganon. So, dito kasi, yung style po kasi ng ilang lahi na makakatrabaho mo dito is, prangka sila magsalita, they don't mind about yung feelings mo. Kasi ang gusto nilang sabihin is, masabi sa'yo kung anong exactly, kung anong gusto nilang sabihin. Pero pag natapos na yun, mamaya makikipag okay naman, mag-apera na kayo, magyayakapan na kayo. Tawanan. So, dapat maging aware po kayo with the culture of mga kakatrabaho nyo dito sa Dubai para hindi kayo masaktan. Okay? Kasi ako, after nung nalaman ko yung totoo na ganito pala sila, ngayon pag ginaganon na ako, okay lang, dead man na lang sa akin. Mo na lang. Oo, kasi hindi mo didibdibin yun. Oo, kasi alam ko na. Or minsan, yung biro nila, hindi mo alam biro pala yun. Yung tipong ikaw magtatampo ka, ma-offend ka, yung pala, silang saya-saya nila. So, lalo ka maiinis kasi nagtatawanan sila, yung pala biro yun. So, kailangan mo talagang sakyan. Okay. Sa trabaho, ano yung pinakamahirap na naranasan mo? Siguro yung
ano ba yan, Ramadan yata yun. Grabe yung tao. Oo. Grabe yung tao. Tapos yung duty nyo siguro umabot ng 17 hours. What? 17 hours. Kasi ano eh. Hindi naman yan per day. Hindi. Hindi naman. Sabing overtime, hindi naman araw-araw na gano'n. Kaya lang may time na gano'n. Papasok kayo ng alas 10. Ay, hindi Ramadan yun eh. Basta may time noon na papasok kayo ng alas 10. Dapat split time ka uwi. Dahil sa dami ng tao, tsaka kulang ang staff, Papasok ka ulit. hindi kayo pa uuwiin. Hindi diretso kayo na magjo-duty. Aabutin kayo doon alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw. Eh, paano yung nakakakain naman kayo? May break time naman yun. Minsan wala pang break time yun. 17 hours walang break time? Minsan magkakain ka mga 50 So, panakaw-nakaw na lang ang Oo, subo para lang panakaw-nakaw mag-gain na mo lang. yung energy mo. Minsan 20 minutes ka pa lang sabihin, ang tagal mo naman, marami pang kakain. Tapos matapos kayo ng alas 2 ng madaling araw, yung bus niyo papuntang accommodation hindi pa dumarating. Hindi ka magkakasya sa bus. So minsan mag-aantay ka pa. Makakaantay kayo, ay makakauwi kayo mga alas 4 ng umaga. Pagdating niyo doon saka kayo makakain ng maayos. So anong oras ka na makakatulog na nasa 5 or 6 na. So, papasok na naman ulit. Papasok ka na naman ulit ng alas 10 ng umaga. So 9 pa lang or 8:30 gising ka na. So Grabe, yun ang tulog mo nun. Tapos pagpasok mo, sabihin sa'yo, ba't napakabagal mo ngayon kumilos? Oo, no, hindi nila naisa na, of course, di ba, halos dog tired ka kahapon, tapos biglang ganun nangyari. Anyway, so guys, ang reason naman kung bakit tayo dito sa Dubai, di ba, ang rason kaya ka pumunta sa Dubai, para magkaroon ng trabaho, di ba? Ngayon, may trabaho ka na, nagre-reklamo ka pa? Kasi sa Pinas, maghihirap ka doon, wala kang inaasahan sa katapusan. Pero dito, maghihirap ka man, may aasahan ka. Kasi yung catch doon, ang pinunta mo naman dito trabaho, ngayon pinagtatrabaho ko na 17 hours, magre-reklamo ka. Kaya hindi mo na-expect na ganun pala talaga. At pasalamat ka na kasi ang pinangarap mo lang sa Dubai, trabaho. Ngayon may sahod ka. Pinasahura ka pa, di ba? Dapat mahiya ka sa kumpanya na pinagtatrabahoan mo kasi pinasasweldo ka pa. Binigyan na yung hanap mo eh. Trabaho ba hanap mo? Ito. So may trabaho ka na, wag ka na magreklamo. Ayan, magtrabaho ka hanggat gusto mo. Okay. Alright. So, ngayon, Jack, dahil inabot ka na ng 3 years, ano yung masasabi mo na bilang isang OFW for 3 years? Nagsisi ka ba na naging OFW ka or hindi? Hindi, syempre. Hindi naman. Kumbaga, di ba, dyan ako nakapag, di ba, move on sa nangyari sa buhay mo? Personal. Mama ng anak ko. Nakapag-move on nga pa. Di ba? Nanonood mo hindi eh. Ha? At saka doon ko rin napatunayan sa sarili ko na, so, kaya ko palang, Malampasan din. Malampasan din. Kala ko noon, tuloy-tuloy na, di ba? Kasi, hindi, pero gano'ng kahirap to? Yung time na parang wala nang pag-asa, hanggang doon na lang ako. Pero, nakaya ko, nalagpasin ko yung level na yun. Wow. Pero gano'ng kahirap yung sitwasyon na yun, na yung, nandito ka nga sa Dubai, nandito rin siya. Pero alam mo yun yung tipong na parang wala lang. Gano'ng kahirap yung gano'n? Kasi siyempre, ilang taon kayong kasal? 8 taon din. Si imagine, 8 years mo siya nakasama. Kadalawang anak. Oo. Mahirap. Oo, mahirap. Hindi kasi diba, sa'yo kasi baliktad eh. Ang kadalasang issue ng iba is, kapag nag-abroad, tapos nang bababae doon, nalalaki doon kayo naghiwalay. Sa inyo naman kasi, iba kung kailan nandito, kasi kaya ang ginagawa ng iba na mag-asawa, pinapupunta yung asawa sa Dubai para magkasama sila. Ang nangyari naman sa inyo, pumunta si Mrs. sa Dubai, tapos pumunta ka rin dito, pero wala din. So, sa bagay. Akala nga nila, ay sinundan niya. O kaya, di mahal ka pa. Katulad sabi mo, kasi kinuha ka pa niya. Hindi yun eh. Mahal ka pa nun? Ano ka ba? Hindi, ang pinaka-purpose talaga yan, yung mapagtulungan namin, yung anak yung mga bata. Okay, so tingnan na lang natin yung good side of yung sitwasyon mo na at least doon sa ginawa niyang pagtulong sa'yo is concerned siya about sa children's nyo. Importante naman doon kasi guys, kahit yung tawag nito, yung mga relasyon kasi, lalo na't pamilya na, ano't ano man mangyari sa inyo, mature things, okay? Dapat mo hindi pa rin makakalimutan yung obligasyon sa mga anak. Yun yung importante. Okay? So, yun lang. Ano ba yan? Napunta tayo sa ganong topic. Okay. Ako yung apektado, ha? Pero kasi mas mahirap kasi, Jack, yung ikaw yung nasa abroad, tapos
Tapos yung feeling mo wala ka namang kasalanan, wala kang ginawa, tapos biglang biglang wala na kayo. Mas mahirap yun. Kasi yung tipong, teka, ano ba nagawa kong kasalanan? Tapos, nandito ako, biglaan na lang, tapos, pagdating mo, wala na pala. Di ba yung maghiwalay kayo, tapos hindi mo siya mapuntahan, hindi mo siya makausap, hindi mo siya maaway, na teka, anong kasalanan ko sa'yo? Bakit biglang, ganito na, okay? Yun yung sad part ng pagiging OFW ng isa. Kaya guys, ang masasabi ko po bilang isang vlogger for almost 5 years or 4 years dito sa Dubai, marami kasi akong nakakausap. Okay, iba-ibang scenarios. So, yung bottom line is, para maayos yung relasyon nyo, dapat talaga before you make that decision na isa sa inyo yung aalis, pag-usapan nyo yung scenarios na kapag nandun na siya. Kasi kadalasan kasi pag yung aalis pa lang, pinag-uusapan nyo lang paano yung sahod mo, ano yung plano natin, paano sa mga bata, ito yung plano natin, magtatayo tayo ng ganyan, nakafocus dun sa magandang resulta. Parang wala lang. Pero never yung pinag-uusapan nyo, okay, what if dumating yung time na, alam mo yun, yung tipong patagal ka na doon, iba yung oras mo sa oras ko, etc. Hindi na pag-uusapan yun. Na what if, di ba malungkot si isa doon sa abroad, o makahanap ka dito kasi masyado ka na nag-enjoy sa buhay single mo ulit. Dapat kasama sa usapan yon. Kasi guys, as of now, hindi ho 100% ng mga ganong sitwasyon naghihiwalay. Kasi may iba, they were okay. And I hope you will be okay. Okay? So guys, ayan. So, pag-uusapan po namin sa huling video po ng Buhay sa Dubai Stories featuring buhay po ni Jack dito sa Dubai guys ay ang mga natutunan niya at yung huling message po niya sa mga OFW din po na nakaranas ng the same na naranasan niya dito sa Dubai. Okay?